60 billion pesos matitipid ng pamahalaan sa 2026 dahil sa pagbaba ng presyo ng construction materials ayon sa DPWH. Kalidad ng infrastructure projects hindi apektado ng pinababang presyo ng materyales. At ito ay gagawin na natin simula ngayon. This has never been done before to this extent. No? And I am here to give you the details of the initial pa lang ito bringing down of the cost of materials, starting with cement, asphalt, steel, gravel, sand, and other aggregates. Ang total monetary value nito, according to the group niga Yusek Lara, niga Yusek Nick, 60 billion in estimated total savings sa 2026 budget. Ang ini-estimate natin. Hiling ni Senator Jinggoy Estrada na temporary restraining order laban kay dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez ibinasura ng San Juan Regional Trial Court. Manila Bay Dolomite Beach Project iimbestigahan na sa Kamara. At hindi ito tunay na rehabilitasyon ng Manila Bay. Supposedly yun ang intensyon dito. So, dapat lang na maimbestigahan, again, makita kung gaano kalaking pondo ba talaga ang nasayang at kung yung extent ng corruption na involved dito. At kailangan mapanagot ang lahat ng sangkot dito up to the President himself dahil proyekto ito ng dating Pangulo. Pulis na nagpa-Bring Me Challenge sa Cebu, inalis sa pwesto. Maayong adlaw mga higala, ganahan baka og easy money for 2,000 pesos. Bring me 2,000 ha, drug user. And for 5,000 pesos, dali ko ninyo og street level drug pusher. Unsa pa inyong gihulat? Atak na mga adik. Libu-libong residente na pilitang lumikas dahil sa Bagyong Tino. Matinding pagbaha naranasan sa ilang lugar sa Visayas. Helicopter ng Philippine Air Force na magdadala sana ng relief goods sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino sa Agusan del Sur bumagsak. UNTV News and Rescue tumulong sa paglilikas at relief efforts sa mga lugar na apektado ng Bagyong Tino. Dating House Speaker Martin Romualdez at resigned ako Bicol Party List Representative Saldico, kabilang sa iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa November 14. Although we will invite him through Speaker Bogie D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa. Umano'y sa buwatan ng government officials sa anomalya sa flood control projects. Malinaw ayon kay dating DPWH Secretary at Independent Commission for Infrastructure Commissioner Rogelio Singson. Let's face it, there has been a lot of connivance. Congress, DPWH, even the agencies that were supposed to monitor the fund movements. Kapabayaan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, former House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Cheese Escudero, iniimbestigahan ng Ombudsman. Some of it can be attributed to gross inexcusable negligence, if I'm not mistaken. Being the Secretary of Public Works, it was his job to make sure that things happen properly. I think that's one of the recommendations is really to charge them with gross inexcusable negligence. Dating ako Bicol Party List Representative Saldico natatakot sa mga banta sa kanyang buhay kaya nananatili sa ibang bansa ayon sa kanyang abogado. Unfortunately, there are credible and serious threats to his life na he's really afraid to come out at this time. Senate President Vicente Soto III planong makipagpulong kay dating House Speaker Martin Romualdez para personal na imbitahan sa Senado. Well, nakapagpa-set up lang ako ng meeting. It might be later or tomorrow. Basta within the next few days, we will be able to talk. Kung kailan biglang pagkaka-open ng schedule namin. Mahigit 300 flood control projects sa Cebu sa ilalim ng Duterte administration dapat maimbestigahan ayon sa Malacanang.
Yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa city. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. Nasa 4.35 billion pesos na halaga ng flood control project sa Davao City isinusulong na maimbestigahan. At ang findings po natin sa 121 na ito, merong 80 projects, 80 contracts na may red flag. No? Nagkakahalagang 4.35 billion pesos in total. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagdeklara ng state of national calamity dahil sa lawak ng pinsala ng Bagyong Tino. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan pinaghahanda na sa paparating na Bagyong Uwan na posibleng maging super typhoon. There was a proposal from the NDRMC which I approved that we will declare a national calamity because ilang regions na yan, there will be almost 10 regions, 10-12 regions that will be affected. Independent Commission for Infrastructure naghahanap ngayon ng whistleblowers. As I said the other day, we need whistleblowers. We need to compile more evidence. Land Transportation Office o LTO, sinisilip na ang mga sasakyan ng 15 construction companies na sangkot sa flood control project anomalies. Kami naman po, sumusunod lang kami doon sa guidance ng ICI. So yun pong nilabas po na Pangulong Ferdinand Marcos na imbestigahan na yung 15 involved sa flood control. Yung mga kumpanyang yun po yung sinisilip namin. Independent Commission for Infrastructure inirekomenda sa Office of the Ombudsman na imbestigahan si former DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilan pang opisyal dahil sa 75 milyong pisong flood control project sa Bukawi, Bulacan. The ICI will be recommending that the Ombudsman evaluate whether personal and potential violations may exist on the part of the following individuals. Number 1, Engineer Henry C. Alcantara. Number 2, Engineer Bryce Erickson B. Hernandez. Number 3, Engineer Jaime R. Hernandez. Number 4, Ernesto C. Galan, also an engineer. Number 5, Engineer John Carlos C. Rivera. Number 6, Engineer John Michael E. Marcos. Number 7, Engineer Laupin Magdalene Magsakay. Number 8, Engineer Erica Justin P. Chico. And 9, Mr. Alan Payawal. Nasa 1 milyong sambahayan sa Visayas Region, wala ring kuryente dahil sa Bagyong Tino. So, with regards to the electric cooperatives, this is a report as of 9 a.m. today. Yung affected provinces is 20. Bilang ng napaulat na nasawi sa Bagyong Tino, umabot na sa 188 ayon sa Office of the Civil Defense o OCD. Bagyong Uwan lalo pang lumawak at lumakas habang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Malakas at maraming buhos ng ulan inaasahan. Generally, yun talaga ang forecast nitong uwan. Before landfall or upon landfall, ma-sustain ang intensity nito na super typhoon. But of course, kung may mga changes naman sa takbo at intensity nitong bagyong uwan, kami magre-release naman kagad ng information. Mga lokal na pamahalaan inatasan ng Office of the Civil Defense na maghanda, magpatupad ng preemptive at forced evacuations dahil sa inaasahang super typhoon. Mga residenteng lumikas dahil sa Bagyong Tino, pinayuhang manatili muna sa evacuation centers. Ina-encourage din natin sila that they go to their, kung saan sila may kamag-anak sa area na maayos pa ang mga bahay, no? They can also do that. But again, we have a window today hanggang Sunday po. At 9.2 billion pesos na unprogrammed funds inilaan umano sa flood control sa Visayas ayon sa isang mambabatas.